Maraming mga Pilipino ang naniniwala sa mga kwento ng kababalaghan at katatakutan. Karamihan sa mga ito ay produkto lamang ng malikot na imahinasyon ng tao na nanatili pa rin sa pagbabago ng panahon. Ang paniniwala sa mga medikal na nilalang ang siyang nagbibigay kulay sa ating kultura at literatura. Sa video na ito, inihahandog ko muli ang ikalawang bahagi ng ating listahan ng 10 pinaka-nakakatakot na medikal na nilalang dito sa Pilipinas. Number 10. Mandurugo. Ang mandurugo ay isang uri ng aswang na nakahalin tulad sa vampira at paniki dahil sa malalaki nitong mga pakpak tuwing siya'y magbabagong anyo sa pagsapit ng hating gabi hanggang sa bukang liwayway. Ang nilalang na ito ay kilala sa lalawigan ng Capiz na kung saan ay pinaniniwala ang lumilitaw ito bilang isang magandang babae sa araw bilang paraan ng pang-akit at panghuli sa mga kalalakihan. Ayon sa paniniwala, ang mandurugo ay magpapakasal sa isang lalaki na may malusog at batang katawan upang matiyak na mayroon itong patuloy na supply ng dugo. Ginagamit nito ang dulo ng matulis na malakarayom nitong dila sa leeg ng natutulog na biktima habang sumisipsip ito ng paunti-unti. Ang isa pang paraan nito upang ubusin ang dugo ng biktima ay sa pamamagitan ng pagpasok ng kanyang dila sa bibig na para bang hinahalikan niya ito ng masigasig. Ang tanging sintomas na maaaring ipakita ng asawa ay ang hindi maipaliwanag na mabilis na pagwawala ng timbang, panghihina at nalalanta habang lumilipas ang mga araw. Kapag natuyo ng lubusan ang patay nitong asawa, ito'y magbabagong anyo sa isang nakakatakot na malahibong nilalang na lilipad at aalis upang maghanap ng bagong mas malusog at batang katawan na magpapakasal at sisipsip muli ng dugo. Mananatili itong bata at maganda hanggat patuloy pa rin ang pagkonsumo ng dugo nito. Walang siguradong paraan upang malaman kung ang isang ikakasal ay isang uri ng mandurugo. Ngunit may mga paraan ng pag-iwas dito. Halimbawang ikay nakaramdam na ng mga hindi maipaliwanag na sintomas at ang hinala mo ay tama, maaaring gawing aksyon ang paglalagay ng punyal sa ilalim ng unan tuwing gabi. Kapag nahuli mo siya sa akto ng pang-aaswang, ay itarak lamang ang punyal sa kanyang dibdib at ito'y mamamatay tulad ng mga vampira na nakikita natin sa mga pelikula. Number 9. Bungis-ngis. Ayon sa alamat, ang bungis-ngis ay isang uri ng cyclops na may isang mata sa sentro ng kanyang noo at nakakalintulad ito sa kapre dahil sa malahiganti nitong laki. Meron itong mga malalaking ngipin at mga matutulis na kuko at inilalarawan na laging tumatawa. Ang pangalan nito ay nagmula sa salitang Tagalog ng ngisi o pagpapakita ng ngipin, kaya lagi itong ngumingisi at tumatawa. Sinasabi ring meron itong dalawang mahabang tusk sa gilid ng bibig at labing makapal na nakausli sa itaas na ginagamit niya upang takpan ang tuktok ng kanyang ulo tulad ng isang sombrero. Kahit isa lang ang mata nito, ay sinasabi namang meron itong napakalakas na pandinig. Ang mga kita nito ay mahahaba na kapag tumitingkayad at mas mataas ng 2 saklaw ang kanyang mga tuhod kaysa sa kanyang mga balikat. Nakatira siya di umano sa Melus Orion, Bataan at nagdadala ng isang club o malaking pamalo na ginagamit naman niya upang patayin ang kanyang mga biktima. Meron itong masigasig na gana sa anumang bagay na pwede nitong kainin tulad ng buhay na hayop, prutas, gulay, mga ugat, maging mga buhay na tao. May taglay itong hindi pangkaraniwang lakas at kaya nitong buhatin at ibalibag ang isang kalabaw ng buong pwersa na magkakaroon ito ng baon sa lupa. Sa kabila ng kanyang laki at nakakatakot na mukha,
ang bungiskis ay madaling maisahan at mabilis mataranta. Tulad ng isinalarawan sa pelikulang Odyssey ni Homer, ipinakita kung paano madaling naisahan ni Odysseus ang Polyphemus at napaniwala niya ito sa pagpapalit ng pangalan. Pagkabulag ng Polyphemus, ito'y nataranta at binuksan niya ang harang sa kuweba na siya namang naging daan upang makatakas at makaalis ang grupo ni Odysseus sa isla. Number 8. Berberoka. Ang berberoka ay isang uri ng halimaw tubig na nagsimula at naging kilala sa Abra, Ilocos Norte at Apayao. Naninirahan nito sa mga lawa at ilog kung saan sila humahanap ng mabibiktima na karaniwan ay mga mangingisda. Ang paraan nito ay panghihigop ng tubig hanggang sa madali nang makita ang mga isda. Lalaki ng lalaki ang katawan ng berberoka at magiging isang nakakatakot na halimaw. Kapag ang mga potensyal na biktima ay naakit sa mga grupo ng isda, lulunurin ng berberoka ang biktima sa pamamagitan ng pagbuga ng tubig na kinuha niya hanggang sa mamatay ito, pagkatapos ay lalamunin niya ito ng buong buo. Sila ay nahahalin tulad sa mga nimpa ng lawa na may kakayahang higupin ang lahat ng tubig sa lawa. Kagaya ng mga troll, meron silang kakayahan ng panghihilom o regeneration, ngunit kailangan sila ay nasa tubig para ang anumang sugat nila ay mapapagaling ng agad-agad. Sa kabila ng kanilang kapangyarihan, ang mga nilalang na ito ay lubos na natatakot sa mga anumang uri ng talangka o alimango ayon sa mga paniniwala. Number 7. Kumakatok. Ito ay isang pangkat ng tatlong imahe ng tao na nakasuot ng balabal na itim na pinaniniwalaang pumupunta sa isang bahay at kumakatok ng 3 beses sa mga pintuan sa kalagitnaan ng gabi at umaalis ng kusa pagkatapos. Ang isa ay kamukha ng isang batang babae, habang ang dalawa naman ay mukhang mga matandang lalaki. Ayon sa paniniwala, ang pagbisita mula sa kumakatok ay karaniwang isang tanda ng kamatayan sa alinmang pinakamatandang miyembro ng pamilya o isang may sakit na bibisitahin pagkatapos ay mamamatay. Ang mga pagbisita ay inaasahang mas madalas pagkatapos ng pagsiklab ng sakit ng isang tao. Karaniwang nangyayari ito sa mga baryo tuwing hating gabi at ayon sa paniniwala ng mga matatanda, maaaring maiwasan ang kumakatok sa pamamagitan ng pagpintura ng puting krus sa pintuan ng bahay. Sinasabing magiging sanhi ito ng paglipat nila mula sa mga tirahan, sa mga hospital, mga gusali ng gobyerno at kahit na sa mga simbahan. Mas maganda ring hayaan na lamang ang kalampag na narinig at huwag pagbubuksan o kakausapin dahil kusa naman silang umaalis. Number 6. Batibat. Isa sa sanhi ng pagkamatay sa pagtulog ay ang bangungot. Sa paliwanag ng siyensya, ang bangungot ay isang pangyayari na kung saan tumitigil ng paunti-unti ang paghinga ng taong natutulog hanggang sa malagutan nito at hindi na magigising muli. Tinatawag itong sleep apnea ayon sa mga eksperto. Pero alam nyo ba noong unang panahon na hindi pa uso ang tulong ng siyensya sa mga pangyayaring ito, ang mga tao ay naniniwalang sanhi ito ng maligno o mga masasamang espiritu. Isa na dito ang pinaniniwalaang sanhi, ang tinatawag nilang batibat. Ang batibat ay isang mapaghiganting demonyo na matatagpuan sa katutubong bayan ng Ilocano. Ito'y nasa anyo ng isang napakalaking matandang matabang babae na naninirahan sa mga puno. Ang mga nilalang na ito ay sinasabing dahilan o sanhi ng bangungot. Karaniwan silang nakipag-ugnay sa mga tao kapag ang punong tinitirhan nila ay pinutol at ginawang pangsuporta sa kanilang bahay. Kapag nagalit ang batibat sa taong sumira sa tirahan nito, ito'y maghihiganti sa oras ng pagtulog ng taong paghihigantihan. Magbabagong anyo ito at uupo sa dibdib ng biktima hanggang sa siya'y malagutan ng hininga. Para maiwasan at mapaalis ang batibat, kinakailangang kagatin ang hinlalaki at igewang lamang ang mga paa. Sa ganitong paraan, ang taong biktima ay magigising ng sapilitan sa bangungot na dulot nito.
Number 5. Amaranhig. Ang mga amaranhig ay mga kilalang nilalang sa mitolohiyang Kabisayaan, lalo na sa mga Hiligaynon. Sila'y uri ng aswang na hindi nakakalipad na muling nabuhay pagkatapos ng kamatayan. Sila'y bumabangon sa kanilang libingan matapos mabigo na maipasa ang kanilang kapangyarihan sa isang kamag-anak. Sa pagbangon nila sa libingan, sila'y maninirahan sa gubat bilang mga maninipsip ng dugo. Sa gabi ay pumupunta sila sa kalapit na mga nayon upang manghuli ng mabibiktima gamit ang matalim nilang dila at matutulis na mga kuko. Bukod pa sa amaranhig na pinagmulan ng aswang, maaari ring maging amaranhig ang mga namatay na tao na may unfinished business upang maghiganti. Ang mga amaranhig ay kalimitang ginagaya ang mga salita ng mga tao na nakakatagpo nila. Malalaman din na malapit sila sa paligid dahil na rin sa baho ng naaagnas nilang laman. Meron silang matitigas na binti na hindi maaaring yumuko. Gayunman, sila'y mabilis pa rin sa pagtakbo at hindi maiiwasan. Kung hinahabol ka ng isang amaranhig, ay tumakbo lamang sa direksyon ng zigzag dahil maaari lamang silang maglakad sa tuwid na direksyon dahil sa tigas ng kanilang katawan. Akyatin lamang ang isang baluktot na puno upang maiwasan na mahuli ka. Maaari ka ring tumalon sa ilog o anumang anyong tubig dahil hindi sila makakalapit dito. Kapag sila'y pumunta sa umaagos na tubig, ang mga uod at bulate sa kanilang katawan, pati na ang kanilang naaagnas na laman, ay matutunaw at hindi na muling makakabalik sa lupa. Number 4. Mambabarang. Ang mambabarang ay isang uri ng mangkukulam na nagsasagawa ng partikular na uri ng pamamaraan ng pangkukulam. Ang salitang mambabarang ay kinuha sa salitang barang na ang ibig sabihin ay sumpa. Kung napanood nyo ang una kong video sa parte ng paglalarawan ko sa mangkukulam na kung saan ay gumagamit ito ng mga kandila, karayom, mga orasyon at voodoo doll, iba naman ang pamamaraan ng mambabarang. Sinasabing mas makapangyarihan daw ito kaysa sa mangkukulam dahil kaya rin itong manggamot, magpalayas ng masasamang espiritu o maging ang demonyo. Madali lamang ang pamamaraan niya upang maisagawa ang pambabarang. Hindi tulad ng sa mangkukulam na nangangailangan pa ng mga bagay tulad ng hibla ng buhok o larawan. Ito'y mahawakan ka lang niya'y magagawa ka na nito na lagyan ng sumpa. Kapag naging pantay ang mga paa ng biktima, ay nangangahulog ang binabarang ito. Ang karaniwang ginagamit niya sa ritual ay mga insekto at meron silang tinatawag na pamaham na kung saan ay kinukulong ng mambabarang ang kanyang mga insekto sa loob ng garapon o isinisilid sa isang maliit na parte ng kawayan at maingat na pinapakain ang mga ito ng ugat ng luya. Kapag isasagawa na niya ang kanyang pambabarang, ay maghahanda na siya ng isang ritual na may orasyon na kung saan bubulungin niya ang mga insekto ng mga tagubilin at ipapakilala ang biktima dito. Dito ay hahanapin ng mga insekto ang biktima at sisimula na pasukin ang anumang parte ng katawan niya. Maaaring sa bibig, tenga, ilong o maging mga bukas na sugat. Wawasakin ng mga insekto ang katawan ng biktima at magdudulot ng mga sakit depende sa mga pinasukang parte. Isang paraan na mambabarang ay ang paglalagay ng puting tali sa mga insekto bago niya ito pakawalan. Malalamang nagtagumpay ang pambabarang kung nagkulay pula ang taling inilagay niya sa mga insekto pagbalik nito. Subalit kapag ang tali ay itim, ibig sabihin nito'y hindi nagtagumpay ang isinagawa. Ang mga mabisang pangontra sa mga nababarang ay ang pagkonsulta sa mga kapwa nito mambabarang, mga mananambal o mga albularyo na may sapat na kaalaman laban sa barang. Number 3. Wakwak. Ito ay isang uri ng aswang na hinango ang pangalan sa tunog na ginagawa ng pakpak nito habang lumilipad. Katulad ng aswang at manananggal, sila'y aktibo sa gabi at naghahanap ng mabibiktima. Kumakain sila ng laman ng tao o hayop, puso, mga lamang loob
at sumisipsip ng dugo. Ang pagkakaiba lang nito sa manananggal ay hindi nahihiwalay ang katawan nito sa lupa. Sinasabing kapag ang wakwak ay nanghuhuli ng mabibiktima, malalamang malayo ito kapag ang tunog sa pagpagaspas ng mga pakpak niya ay malakas. Ngunit kapag ang tunog ay humihina, ay nangangahulog ang malapit na ito at handa na sa pag-atake. Ang wakwak ay sinasabing sugo ng manananggal. Inilalarawan sila na may mga habang pakpak na tulad ng sa paniki, may mga matutulis na kuko na ginagamit sa pagkuha ng puso at matatalim ng mga pangil na parang punyal. Sila rin ay mapagbalat kayo tuwing umaga at nagaanyong maliit na ibon tulad ng uwak. Sila ay nagmamanman sa mga baryo-baryo at naghahanap ng mga taong may sakit maging sa burol. Sa pagkagat ng dilim, sisimulan na nilang salakayin ang kanilang napiling biktima. Tulad ng mga pangontra sa mga aswang at manananggal, maaari ding gamitin ang asin, buntot ng pagi at bawang. Sabuyan lamang ng asin ang parte ng bahay o magsabit ng mga bawang. Maaari ding maglagay ng walis tingting ng nakabaliktad sa silong ng bahay nang sa gayoy hindi sila makakalapit. Number 2. Shokoy. Ang mga shokoy ay tinaguri ang mga bantay tubig sa kaharian ng mga sirena sa ilalim ng dagat na inilalarawan na may hindi kaaya-ayang pagmumukha sa itaas na bahagi na kawangis ng isda at sa ibabang parte ay tulad ng sa tao. Ang kanilang kaliskis na pumapalibot sa kanilang buong katawan ay may kulay na kayumanggi at berde, samantalang ang gills naman nila na tinatawag ay nakapalibot din sa kanilang liig na nagpapahintulot upang sila'y makahinga sa ilalim ng tubig. Meron din silang matutulis na ngipin, mga galamay na kulay berde, buntot at mga paa ng tulad ng sa itik. Sila ang itinuturing na mga boss ng karagatan at bilang top predators ay kaya nilang pasunurin ang mga iba't ibang halimaw dagat tulad ng pating, pugita, balyena at mga pagi. Ang mga shokoy ay galit sa mga tao lalo na sa mga mangingisda. Ang pagpapasabog ng dinamita ang siyang naging punot dulong dahilan dahil nagdudulot ito ng pinsala sa mga maliliit na nilalang sa karagatan. Dahil dito, sila minsan ang nagiging pangunahing dahilan ng paglubog ng mga bangka at pagkawala ng mga mandaragat. Pinaniniwala ang nilulunod ng shokoy ang kanyang biktima at minsan pinapatay na lamang at dadalhin sa lugar na hindi kayang puntahan ng mga tao. Kung napanood nyo ang pelikulang Aquaman, meron din silang pambihirang bilis sa paglangoy at pagsisid na ginagamit naman nila upang magdulot ng napakalakas na mga alon na nagpapahamak sa mga tao. Isa silang tunay na banta at panganib na kaharapin ng mga mandaragat, maging ang sino mang maninira sa ganda ng karagatan. Number 1. Sirena. Ang sirena ay mga nilalang sa karagatan na inilalarawan bilang kalahating tao at kalahating isda. Meron silang mga kaakit-akit na pagmumukha, mahahabang buhok at malalambing na tinig na kayang makapanghipnotismo sa mga lalaki, karaniwan ay sa mga mangingisda. Ang mga sirena ay kinamumuhian ang mga mangingisda dahil sa hindi magandang reputasyon nila sa pagsira ng karagatan. Nag-aabang sila ng mga mandaragat sa gabi at kakanta ng nakakamanghang tinig habang nakatago sa mga baybayin. Kapag narinig ng mandaragat ang tinig na ito, doon na siya magsisimulang ma-hypnotize at dudukutin ng sirena. Sa iba pang mga kwento, kapag ang sirena ay umibig sa isang tao, siya ay nagiging banayad at masunurin dito. Ipagkakaloob nito ang kanyang yaman tulad ng perlas, mga makikinang na bagay na may halaga, maging mga kayamanang nawawala ng mga manlalakbay na natagpuan. Dadalhin ka nito sa kanilang kaharian at may pagkakataong hindi ka na makakabalik sa lupa. Sa iba pang mga paniniwala, sinasabing ang luha ng sirena ay mahiwaga. Kapag ikaw daw ay natuluan nito, ikaw daw ay mabibigyan ng buhay na walang hanggan.
Tulad ng pagsasalarawan sa pelikulang Pirates of the Caribbean, ang hiwaga at katotohanan sa mga sirena na yata ang siyang pambihirang discovery na ikakagulat ng buong mundo.